Ciao Raga! Kumusta Raga? Welcome sa inyong lahat. I'm Chadin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin ha, kaya makinig na maigi at umaing mabuti. Liga, next week ay magsisimula na ang buwan ng August at ibig sabihin, simula na din ng ferie o pagbabakasyon dito sa Italia. Baka nga yung iba ngayon pa lang ay naka-ferie na. Ang i-share ko sa iyo Raga na info ay tungkol din ha. Paano kung durante ng iyong ferie ay nagkasakit ka at nagmalatiya? Yun ba ay magiging malatiya na o ferie pa din? Madadagdagan ka o maiisposta ka o baka ma-postpone ang iyong ferie dahil sa bigla kang nagmalatiya? Ano ang mga dapat na malaman mo at mga dapat na gagawin mo kapag ka nangyari iyan? Alamin natin ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo! Disclaimer muna tayo ha bago tayo magsimula. Ang babanggitin na info sa bidyong are ay general info. Maaaring mayroon na specific rules or regulations na nakaset sa iyong kumpanya o doon sa CCNL. Kaya dapat pa din na pag-coordinate sa HR or sa amo mismo para maiwasan ang pagkakamali. Simulan muna natin ang pag-discuss sa info na ito by defining kung ano gang ibig sabihin ng ferie at saka ng malatiya base sa Italian Labor Law. Base sa Italian Labor Law, ang ferie o vacation leave ay isang karapatan ng isang worker na hindi pwedeng alisin sa kanya at hindi rin niya pwedeng tanggihan. Bakit? Ang purpose kasi ng ferie or vacation leave ay para masigurado na ang isang worker ay makarekupero or makarecover mentally at physically mula doon sa stress at pagod na dulot ng kanyang laboro. Ang ferie ay dapat na gamitin kada taon for a minimum period ng 4 weeks. Nakasaad yan doon sa Article 2109 ng Codice Civile at sa Normativa Europa. Samantalang ang malatiya naman or sick leave, yan ay ang panahon na kung saan ang isang worker ay temporarily hindi niya magagampanan ang kanyang trabaho dahil sa pagkakasakit. Sa panahon ng malatiya or sick leave ng isang worker, siya ay entitled to job retention at hindi dapat tatanggalin sa trabaho dahil siya ay nagkasakit. In most cases, habang nakamalatiya ay entitled din ang worker sa compensation or sick leave with pay. Maaaring ang employer niya or si IMSS mismo ang magbabayad sa kanya base doon sa nakasaad, doon sa nakaset na regulasyon sa CCNL. Alin ga sa dalawa ang mas matimbang? Ang ferie ga o ang malatiya? Kung sakali na magkasabay or magkaroon ng overlapping. Example, naka-ferie ang isang worker tapos ay biglang nagkasakit. So, siya ay nagmalatiya. Ang mas priority ay ang malatiya kaysa sa ferie. Bakit ganon? Kasi, ayon sa batas, ang ferie o bakasyon ay dapat na gawin ng isang worker sa panahon na siya ay nasa maayos na kalagayan, mentally at saka physically. Kaya, paano mo may enjoy ang iyong bakasyon kung ikaw naman ay may sakit? Dahil diyan, kung sakali na ang isang worker ay nagkasakit bago o habang nasa kanyang ferie o nasa bakasyon niya, sinususpinde ng malatiya ang ferie. In that case, ang ferie ay dapat na ilipat or i-reschedule. Nilinaw ng Korte di Cassazione at ng Normativa Europa na mas priority ang kalusugan ng isang worker at ang bakasyon ay hindi maaaring maging valid kung dahil sa pagkakasakit ay hindi ganap na ma-enjoy ng worker ang kanyang bakasyon. Kasarap dito sa Europe. Ano ngayon ang dapat na gagawin kung sakali na habang ikaw ay nasa ferie ay nagmalatiya ka? Una, dapat na i-inform mo agad, abisuhan mo agad ang iyong datore di lavoro o kumpanya na pinagtatrabuhan. Maaaring gawin yan sa pamamagitan ng isang phone call o kaya naman ay ng message or via email.
Depende din kung ano ba ang SOP ng inyong kumpanya pagdating sa ganyang senaryo. Mas maigi na yung traceable para ikaw ay may proof na ikaw ay nag-abiso doon sa iyong trabaho. Pangalawa, dapat ay mayroon kang sertifikato mediko valido at naka-state doon yung diagnosis at saka prognosis. Okay? Dapat ay malinaw yan. Yung mga detalye na yan. Pangatlo, make sure na iyan ay na-send sa IMS. Kaya dapat ay hihingi ka ng numero protokolo IMS. Kung nagawa mo ang lahat ng tama at naabisuhan mo ang dapat na abisuhan, magiging recognized as malatiya siya at ang mga araw na nakamalatiya ka ay hindi ibibilang or babawasin sa number of days ng iyong ferye. Pero, ari naman yung huwag na huwag mong gagawin. Example, nasa mare ka, ikaw ay naka-ferye. Tapos ay nagkasakit ka, ikaw ay nagmalatiya while ikaw ay nasa ferye pa. Tapos durante ng iyong malatiya, yung mga araw na ikaw ay nakamalatiya, ay patuloy ka pa rin naman na nasa labas. Tapos ay nag-enjoy ka sa Espiadya, para yung iyong giro. Tapos ay ipopost mo pa sa social media. Alam natin na mali yan at maaaring magkaproblema ka sa iyong laboro kapag ka ganun ang ginawa mo. Paano naman kung ilang araw bago magsimula ang iyong ferye? Diba? May schedule ka ng ferye. Tapos bago sumapit yon, ilang araw bago sumapit yung schedule ng iyong ferye ay bigla kang nagkasakit. So sa ganyan na senaryo, ang ferye ay hindi magsisimula hanggat hindi natatapos ang malatiya. Ang ferye ay maaaring isuspend muna at kuhanin sa ibang schedule. Depende sa magiging kasunduan mo at saka ng iyong datore di lavoro. Example bibigyan kita para mas maging malinaw. Halimbawa, ang schedule dapat ng ferry mo ay mula August 4 hanggang August 11. Pero bigla kang nagkasakit at nagmalatiya ka ng August 2 at nakalagay doon sa sertifikado di malatiya na ang iyo daw malatiya ay hanggang August 6. In that case, ang ferye ay maaaring i-reschedule. Kung mapagkasunduan nyo ng datore di lavoro, maaaring magsimula yan sa August 7. Iisposta. Okay? Paano naman kung subito dopo ng iyong ferye ay nagmalatiya ka? Ang ferye mo ay halimbawa naman ay hanggang August 12. Tapos ay 13, nagmalatiya ka na agad. Makinig na maigi kasi dapat ay maging malinaw ito sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, wala namang magiging problema dahil wala namang overlapping ng ferye at saka ng malatiya. Pero importante na mag-abiso ka kaagad. Kumuha ng sertifikato at sundin ang mga SOPs na isinet ng iyong kumpanya o datore di lavoro. Importante yan na gagawin. Dahil subito dopo ng iyong ferye tapos ay nagmalatiya ka kaagad, ay hindi maaalis yung doubt na baka gusto mo lang na mag-extend ng ferye. Kaya dapat na properly documented at sumunod sa SOPs para maiwasan yung tinatawag na contestazioni ng iyong datore o ng iyong kumpanya na maaaring magdulot ng problema sa iyong laboro. Okay? Ngayon, sagutin natin ariba pang mga tanong Posible bang lumipat o mag-switch mula sa malatiya papuntang bakasyon at vice versa? Yes, Raga, posible yan. Ngunit, kailangan ng approval ng employer. Pwede na mula malatiya into ferye. Halimbawa, natapos na ng worker ang kanyang malatiya at gusto mag-ferye kaagad pagkatapos, dapat siyang mag-request at kumuha ng approval o authorization ng kanyang employer. Pwede din mula ferye into malatiya. Gaya ng nabanggit, dapat ma-establish ng worker ang pagsisimula ng malatiya. Properly documented. Dapat siyang mag-communicate. Dapat na sundin yung SOPs para magawa niya ng tama ang suspension ng kanyang ferye. Sa parehas na senaryo ay hindi automatic ang pagpapalit. Palaging kailangan ang proper communication, kailangan ng valid na medical certificate, at most cases ay kailangan ang approval o authorization ng employer. So yun Raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na pinag-usapan natin
sa video na are. Lalo pa ngayon na baka ikaw ay magpiferye para meron kang idea kung sakali na ganito ang mangyari doon sa iyong pagbabakasyon. Malay mo, baka ikaw ay magkasakit. So, alam mo kung paano ang iyong dapat na gagawin. Sana rin, Raga, ma-share mo sa iba ha, lalo na doon sa alam mo na makakatulong ito sa kanila. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. This is Chad, and always remember, Chad will guide. At si Raga, alla prossima!